ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Bali ako is born as Christian. So, kasama ako ng parents ko pag magsisimba. And then, the same time, yung aking grandmother, yung aking lola, siya mostly ang kasama ko nagsisimba dun sa namin, local church. So, yun. Kumbaga, dun ko nakilala dun sa mga kasabang ko sa government na hindi naman pala Iba pala. ganun. O, gumaga, doon nag-open up yung mind ko na hindi naman pala ganito yung kwan. Sabihin, tama yung sinasabi nila about oneness. Kumbaga, kasi at that time nung hindi pa rin ako namumulat sa katuruan ng Islam, parang may mga question na ako eh. Like, Okay. bakit kailangan padaanin sa isang creation din na kumbaga at the end of the day you will pray to one God. Pero doon nung naipaliwanag sa akin ng imam na ito talaga dapat sumamba tayo sa nag-iisang Diyos, kilalanin natin yung nag-iisang Diyos. But siguro at that time marami pang mga hurdles. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi washabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ngayon ay makakarinig na naman tayo ng isang inspiring story ng isang kapatid natin na nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam, brother. Alhamdulillah. So, welcome to the Reverts at salamat dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon para sa show natin. Alhamdulillah. Salamat din sa invite, brother Abdulaziz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamusta ka naman, Brad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay naman? Natetense ba? Relax naman. Relax lang, alhamdulillah. So, brother, ipakilala mo muna briefly yung sarili mo sa ating mga audience, inshallah. Assalamualaikum, brothers and sister. Ako nga pala si Chris Clavio. So ngayon po ang tinatawag sa akin o ang ginagamit ko is Omar as a Muslim name ko po. Alhamdulillah. So, brother, simulan natin yung journey mo. Inshallah, pag-usapan natin yung naging journey mo sa pag-embrace mo ng Islam. So, nabanggit mo nga kanina, ang pangalan mo before ay Chris. So, obviously, ikaw ay hindi born Muslim, tama? Tama po. Alhamdulillah. So, Brad, ano yung pinaka naging kinalakihan mo or kinamulatan mong reliyon? Kasi alam naman natin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lahat naman talaga pinanganak bilang isang Muslim. Kumbaga yung fitra natin, no? Pero syempre, based sa ating kinalakihang magulang, so nagbabago yung ating relihiyon. So, nung paglaki mo, ano yung kinamulatan mong relihiyon? So bali ako is born as Christian. So kasama ako ng parents ko pag magsisimba. And then the same time yung aking grandmother, yung aking lola, siya mostly ang kasama ko nagsisimba dun sa namin, local church. Tapos pag naman mga piyesta, pupunta din kami sa piyestang bayan. So yun yung pinaka-grand namin doon, grand celebration pag may piyesta, saka din may siyempre yung Christmas. Sa kanya ako natutong mag-rosaryo. Tapos yung meron pang 6 o'clock na 6 o'clock habit, tama ba? Hindi, 6 o'clock prayer. Iba pa yung 3 o'clock. Iba yun, 3 o'clock habit yun yung sa naman, sa TV. Akala ko sa Catholic yun, sa rin pala, sa Christian. Bali, mix din. Okay, Actually, Christian, kumbaga Catholic, then Christian, kumbaga, yun nga eh. Kumbaga, general umbrella is Oh, Christian, mix pero na siya. yung, kumbaga, parang Catholic yung pinaka-sect. Correct. Kumbaga. Okay. So, kumbaga, sa nabanggit mo, lumalabas ay hindi kayong parang regular lang na, alam mo yun, na pinanganak sa isang reliyon. Kumbaga, talaga pinaktis mo rin siya kasi nagsisimba ka. Sabi mo nga, sinasamahan mo yung lola mo, no? So, nung panahon, Brad, ano yung pinaka unang pagkakataon na naging aware ka sa Islam? Actually, nung na yun eh, nung medyo nag-work na ako. Kasi dun sa work as a government employee noon, meron ako mga nakasama na na Muslim din. So doon ko siya nakilala, doon ko siya nakita na meron palang gantong community na existing doon sa namin, sa city namin. Pero nakita ko siya
through ano din, sa media, sa TV, sa mga news na kung saan hindi masyadong maganda yung Maganda, portrayal or yung image ng Islamic community. So, yun, kumbaga, doon ko nakilala doon sa mga kasabang ko sa government na hindi naman Iba pala pala. ganun. O kumbaga, doon nag-open up yung mind ko na hindi naman pala ganito yung kwan. So kumbaga masasabi natin Brad na yung pinaka unang pagkakakilala mo sa Islam, kumbaga yung pinakaunang pagkakataon na naging aware ka sa Islam through media is somewhat negative. Yes. Okay, so usually siguro yung mga terrorism, mga ganyan. Lalo Kasama sa na yun. Pilipinas, no? Sama na yun. Oo, kasi sa Pilipinas, alam naman natin na yung mga kapatid natin sa Mindanao, kumbaga ito yung nagiging, sa alam ko, kumbaga hindi sila tinuturing ng mga freedom fighters. Mga tawag talaga sa kanila is, unfortunately, yun nga, no? So, ngayon brother, sabi mo kanina, nung nagtatrabaho ka na-realize mo na hindi pala ito yung tunay na imahe ng Islam. Ano yung naging dahilan bakit mo naisip na hindi pala? Ano yung naging experience mo para masabi mo sa sarili mo na hindi pala ito yung tunay na imahe ng Islam? Isa sa naging role namin is to coordinate with the Islamic community doon sa local namin, meaning sa city namin. So nagre-reach out kami kung ano yung mga current project ng government para sa kanila, sa mga kapatid na Muslim. At the same time, ano din yung pwedeng itulong nila ng Muslim community sa city government para magkaroon ng harmonious relationship para kasi maging maayos yung image ng both side. Paano matutulungan ng government ang kapatid natin mga Muslim community, at the same time paano sila makaka-reach out para maging mas maayos yung ugnayan, tapos maging malinaw na hindi pala ganun yung image. Alhamdulillah. At least maganda yung naging naging process mo towards kumbaga pag-experience mo sa mga kapatid natin mga Muslim. Magandang bagay yun na sinusubukan ng government na ipag-gel yung relationship ng Muslims and Christians, kasi para nangyayari pinagsasabong sa media Dati. ang Muslim at ibang relihiyon. So ngayon kapatid, nung panahon na to na sabi mo nagkaroon ka ng kaibigan sa trabaho, di ba, na Muslim. Mga kasama ko sa trabaho. Tong kapatid natin na nakilala mo sa trabaho, may naaalala ka ba na pagkakataon na nag-share siya sa'yo ng something serious about faith? Kumbaga hindi lang yung basta magkaibigan lang kayo, kung talaga sinubukan niyang ipaliwanag sa'yo ang Islam. Meron bang ganito pagkakataon or normal interaction lang talaga? Actually, doon ang nagpaliwanag talaga sa akin or ang nag-share about Islam is yung balik Islam. Na kasi nag-coordinate kami sa government, nag-coordinate kami sa mga balik Islam at sa Islamic community. Tapos yung isang naging ka-close ko talaga doon, sila yung mga nagtitinda sa sa bangketa or sa sidewalk, sila yung nagtitinda doon. Siya yung naging ka-close ko. And then one time, pinakilala niya sa akin yung pinaka-imam nila. Yun yung nagdawa sa akin at that time. So doon. yung imam doon ay balik Islam? Hindi, siya, born Muslim yung imam. Pero yung nag-coordinate sa akin, rebirth siya. Rebirth din siya. Hindi ko na lang matandaan yung name. Pero siya yung nagpakilala sa akin sa imam, nagdawa sa akin. Kaya lang at that time siguro wala pa sa akin yung guidance. Pero naging open naman kasi actually, kumbaga, nakikita ko rin na sabihin as one creation, no? Kahit sino man yung God natin na pinapaniwalaan noon, kumbaga makikita mo na we all created by one God and nasa puso natin yung pagiging mapagbigay or kumbaga maging equal man yung religion natin. So nung panahon na yun Brad, nung nakausap mo yung imam, hindi mo siya masyadong inisip in terms of kailangan ko bang pag-aralan talaga tong faith na to. Kumbaga, ginawa mo lang siya to be open, malaman kung ano yung paniniwala ng mga Muslim, but not exactly para pag-aralan siya in the sense na gusto mong yakapin ng Islam. Kumbaga, just for knowledge lang nung unang pagkakataon. Hindi ko siya ma-recall completely, pero kumbaga merong na-retain sa akin na
sabihin tama yung sinasabi nila Mm-mm. about oneness. Mm-mm. Kumbaga, kasi at that time nung hindi pa rin ako namumulat sa katuruan ng Islam, parang may mga question na ako eh. Like, Okay. bakit kailangan padaanin sa isang creation din na kumbaga at the end of the day you will pray to one God. Pero doon nung naipaliwanag sa akin ng imam na ito talaga dapat sumamba tayo sa nag-iisang Diyos, kilalanin natin yung nag-iisang Diyos. But siguro at that time marami pang mga hurdles or marami pa akong dapat i-consider, knowing na yung family ko Oo, syempre, yung pinakaunang sila, ano. kumbaga medyo magiging kumbaga medyo maging opposite yung opinion nila about Oo. the Lalo religion. na, nabanggit mo nga kanina, kumbaga, practicing din talaga sila eh. Isa pa yun, bro. Oo. Tapos ngayon, Brad, sabi mo na, so, yung pinakaunang naging question sa isip mo about your faith at that time is yung pagkakaroon ng mediator. Yes. Kasi sa Catholicism, so may mga santo din, di ba? Yes. Tapos yung kasalanan mo, i-confess mo sa pare. Yes. So, kumbaga, itong bagay na hindi nag-make sense sa'yo. Kumbaga, naiisip mo na bakit kailangan ko pa sila kung pwede naman akong dumiretso sa Diyos na lumikha sa akin. Yes. Tama. Correct. May mga bakit, kumbaga, bakit may ganito ba? Bakit hindi clear? So, sa akin yun. Oo. Kumbaga, may question akong ganun, pansarili. Tapos napansin ko rin, Brad, doon sa nabanggit mo kanina na parang ang pinakaunang naging hurdle sa'yo kung bakit hindi mo siya agad pinag-isipan na seryosohin. Kasi sabi mo, ang pumasok sa isip mo, iisa lang naman yung Diyos na lumikha sa atin eh. Which is ito yung actually pinaka-common na nagiging problema kung bakit nai-stuck yung mga tao na sa relihiyon nila imbis na magsaliksik. Kasi ang iisipin mo, okay, total ito naman yung katotohanan na iisa lang yung lumikha. Siguro okay lang kahit anong relihiyon ko kasi at the end, iisa lang naman yung lumikha eh. So itong bagay na to, siguro ngayon, syempre, alhamdulillah, naging malinaw na rin sa'yo na although iisa yung lumikha sa atin, hindi ibig sabihin na bawat relihiyon ay sumasamba doon sa nilikha. Yes. No, so yun yung nilinaw sa atin ng Islam. Alhamdulillah. So, ngayon brother, mapunta naman tayo doon sa sabi mo yung unang pagkakataon is yung imam, tama? So ngayon, ano yung second encounter mo naman na mas serious na siya in terms of searching na talaga yung truth after mo magkaroon ng mga questions sa pag-iisip mo? Yun siguro yung pinaka-big na naging way para mas malinawan ako is yung napunta na ako dito sa Bahrain. Actually, nung napunta ako dito sa Bahrain, kumaga, at the first few months, nakita ko na yung culture nila, especially yung mga locals dito. Kumaga, nila eh. Una, educated. Siguro yung pagiging educated nila, not in terms of kumaga, yung academic itself. Pero yung educated dun sa terms na yung nila, yung Paniniwala. faith, o yung paniniwala nila na yung equality. Kasi as we see, dito multicultural, no? Meron tayong Pakistani, Bangladesh, Indian, Lebanese, mga European din. Kumaga, nakikita mo yung multicultural na kung saan hindi sila how the Muslim itself, the local itself, they treat everything fairly. Alhamdulillah. Actually, ako din Brad, nung una kong dating dito, yun din ang una ko napansin na ibang-iba siya. Although ako sa Pilipinas pa lang Muslim na ako. Pero syempre dahil nga sa media, nabanggit mo kanina, meron talagang ibang connotation eh. Pag sinabi mong Islam, pag sinabi mong Muslim, parang may papasok agad sa isip mo na hindi maganda. Ngayon, nung napunta ko rito, nagulat talaga ako kasi kita mo yung mga gold shops. No. Walang mga guard Yes. na may hawak na baril. Yes. Iniiwan lang nila. Yes. 'Di ba? Pag pupunta sa ng sala, ilalak lang nila. Yes. Kung sa Pilipinas yung Brad, limas yun. So ngayon, tama yung sinabi mo kanina eh. Bakit nila ginagawa yun? Kasi may takot sila eh. Educated sila in terms of their faith na alam nilang hindi man ako mahuli ng pulis dito kung gagawin ko tong isang bagay na ito. Nakikita ako ng Diyos eh. So, kumbaga mapapansin mo na sa Islam talaga, isinasabuhay talaga yung Yes. reliyon. Kumbaga hindi siya palamuti lang na By basta words. ito yung kinalakihan ko. Hindi, talagang Practice. Alhamdulillah. Practice nila. Alhamdulillah. So ngayon Brad, nung napunta ka dito sa Bahrain,
mga ilang buwan or taon yung lumipas bago ka proactively naghanap ng kasagutan sa mga tanong mo? Actually, ano yun dun sa, yung ka-roommate ko, kasabay, batch kami from Philippines sa agency, sabay-sabay kami nagpunta dito. Yung isang flatmate ko, meron siyang kapatid na taga-Saudi, yung sister niya. Tapos nakita ko na nag-aaral siya ng ng may binabasa siyang book, Quran. Quran sabi niya. Sabi ko, ano 'yan? Sabi niya Quran. Sabi ko, pero English 'yon. Sabi ko, pwede ko ba siyang basahin? Sabi niya, sige, pwede mong basahin. Okay, tinignan ko lang, tinagnan ko. Sabi niya, bakit mo siya inaaral? Kasi sabi niya nga, yung kapatid niya, nasa Saudi, at gusto niya din magabayan siya. Yung sister niya, gustong magabayan siya. Okay. Ngayon sabi ko, paano mong gagawin? Sabi niya, merong center, yung Discover Islam. Yun yung pwedeng maggabay sa akin, doon tayo pwedeng mag-aral, na kung saan, unti-unti ituturo sa atin kung paano yung yung Islam in totality. Sabi ko, sige, try ko. Pero hindi pa ako natuloy kasi yun nga, kumaga kinukonsider ko pa rin yung family. Pero one instance na yung mismong kasamahan ko dun sa hospital, Okay. ano na siya, in-invite niya ako, sabi niya, since yung flatmate mo nag-aaral, ikaw naman gusto mo ding aralin, isasama kita dun sa sa school, sa Discover Islam, para makita mo, makilala mo. Actually, yung isa sa mga nakakilala ko doon una, si brother Imran. Siya yung unang na-meet ko doon, plus pa yung ibang mga brothers, pero isa din siya sa nakilala ko doon sa Discover Islam. At that time, inaral ko, and then I declare my shahada sa Discover Islam. Alhamdulillah. So Brad, i-unpack natin yung naging process mo sa pag-take mo ng shahada. So syempre, hindi naman yun basta-basta na pagdating mo doon, nagshahada ka na lang. So may ipinaliwanag sa'yo, syempre, yung mga kapatid natin. Si Brother Imran ba nagdawa sa'yo or iba? Actually, kumaga kasama din siya. Sa nag-explain? Yung flatmate ko, isa. Yung parang team leader namin sa private hospital noon. And then si Brother Imran, kasama, combine. Okay. So, nung panahon na nagdaawa sila sa inyo, ano yung may isip mong pinakatumatak na ipinaliwanag niya na nakapagpa-decide sa'yo na i-take na yung step towards embracing Islam, na nung narinig mo to, na-realize mo na wala na akong choice kundi tanggapin ang katotohanan, naniniwala ko na eto na yung totoo, hindi ko na to pwedeng itanggi, hindi ako pwedeng magsinungaling sa sarili ko, eto yung katotohanan. Ano yung na yun, moment na yun sa'yo? Actually, bago ako magshahada, nagkaroon muna ng lecture. So doon inisa-isa ng teacher doon, si Brother Japar. Inisa-isa niya kung paano or yung essence ng gagawin kong pagtanggap. Kasi dapat din maging malinaw sa akin yung tatanggapin ko. So yun, pinaliwanag doon kung ano yung essence ng kaisahan ng Diyos. Yung nag-iisang Diyos, kung ano yung dapat na maging malinaw sa akin, kung sino yung dapat kong sambahin, kung ano yung role ni Prophet Isa sa buhay natin as Muslim or sa atin bilang tao, kung ano din yung role ni Prophet Muhammad sa atin bilang mananampalataya. So yun, naging malinaw sa akin. Kaya yun, din ako. Inaral ko, sabi ko, ano pa ba yung pumipigil sa akin, since noon naman naipaliwanag sa akin sa Pilipinas, naipaliwanag na sa akin ng mga kakilala ko. At the same time, nandun na ako sa center. So yun bro, naging maliwanag na sa akin yung mga dapat na maging maliwanag sa akin noon, yung oneness of God. Tapos yung later on naman, sabi nga nila, ituturo naman sa'yo, step by step, kung paano yung mas maging lumalim. mas lumalim, mas ma-practice ko yung Islam. So yun, at the same day ako bro. Nagshahada. So para sa mga kapatid natin na hindi alam, no, yung nabanggit mo kanina si Propeta Isa alayhi salam. So siya si Jesus, no? Peace be upon him, na before syempre ang paniniwala ng mga Kristiyano
is Diyos siya or anak siya ng Diyos in a literal sense. So ngayon, alhamdulillah, na kilala natin siya sa tamang pagkakakilanlan niya bilang isang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun nga, si Propeta Muhammad, no, sallallahu alaihi wasallam, yung pinaka-huling propeta na ipinadala ng Allah. So alhamdulillah, actually, yun talaga yung pinaka-malinaw sa karamihan ng Yes. yumayakap sa Islam is yung clarity talaga nung kaisahan ng Diyos. Kasi hindi mo na kailangan gumamit ng mental gymnastics na, teka, ano ba talaga ibig sabihin ng isa? May iba pa bang meaning yung salitang isa? Tatlo ba talaga siya? Or dalawa? Or isa? Ano ba talaga meaning ng isa? So, alhamdulillah, sa Islam, very clear, no? Na pag sinabi natin isa, kalas, isa Yes. talaga siya. So, wala tayong ibang dinadasalan, wala tayong ibang kailangang puntahan bago tayo makarating sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. So ngayon Brad, nung after mong yumakap sa Islam, obviously, sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, sa banal na Quran, iniisip ba nila na hahayaan ko sila na sabihin na sila ay nananampalataya, na sila ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi ko sila susubukin? Yes. So ito ay malinaw na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bawat isa sa atin, nung niyakap natin ang Islam, meron tayong mga pagsubok Yes. na pinagdaanan. Yes. So ano Brad yung masasabi mong pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan mo nung niyakap mo ang Islam? First thing, siguro yung family. Kasi siyempre, sabi nga kung sino yung malapit sa puso mo, sila yung unang concern sa'yo. So yun, I tried my best na may paliwanag sa mga mahal ko sa buhay Kung bakit mo kung niyakap bakit ang ko Islam? niyakap ang Islam, kung bakit yun talaga ang dapat gawin. Pero inshallah, magabayan din sila Inshallah. sa patungo sa Islam. Tapos doon din sa sarili ko din, yung mga dapat ko na iwasan, yung mga bawal, yung mga kumaga labag sa katuruan ng Islam, yun, titigil ko na rin yun, yung mga bagay na yun. At the same time, yung yung pagpe-pray. Kasi usually, dati, tinuturuan din tayo mag-pray, nagpe-pray din tayo. Pero the thing is, wala siyang straight pattern, wala siyang straight path para kung ano yung dapat or tanggap ba siya. So ngayon, kahit gumigising ka ng madaling araw or sa tanghali, sa hapon, at sa gabi, or gusto mong mag-extend, Extra prayers, extra kumbaga. prayer, you can do it na bukas sa loob mo kasi alam mo na yun ginagawa mo, everything is tanggap, lahat ng mga struggles, lahat ng mga challenges mo, tanggap ng nag-iisang Diyos. Alhamdulillah. Actually, yung nabanggit mo nga sa dasal, no, isa to sa napakagandang konsepto sa Islam na magdasal ng 5 beses sa isang araw. Merong ang, I think hadith siya, na Allahu alam, na sinabi na kung ang tao daw ba ay lilinis ng katawan niya ng 5 beses sa isang araw, Yes. meron pa bang matitirang dumi? Tama. Kasi kung iisipin mo, Brad, no, yung pagitan ng pagdarasal from one prayer to the next, Yes. napakaiksi. Ilang oras lang. So ngayon, kung ikaw ay isang tao na na-conscious ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, so alam mong merong Diyos, hindi kakayanin ng konsensya mo eh. Siyempre, bilang tao, makaka-omit pa rin tayo ng mga pagkakasala, mga pagkukulang, pero sobrang mababawasan. Bakit? Kakatapos mo lang magdasal eh. Alam mo na after ilang hours magdadasal ka na Yes. naman. So may hiya ka na, teka lang, gagawin ko ba to? Mamaya-maya lang, maghugas naman ako ng sarili ko, tapos harap ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magdadasal Makes ako. sense, no? Di ba? It makes sense talaga na iniiwas talaga tayo ng dasal sa paggawa ng kasalanan. Saka napakasarap. Ito, alam ko, ikaw din mag-a-agree ka na yung every time na ilalapat mo yung noo Yes. mo sa lupa. Di ba? Yung kausapin mo yung lumikha sa'yo Yes. habang greatest form of respect na pwede mong ibigay sa Diyos. At kung tutusin nga, kahit sa Biblia, kapatid, no, makikita natin na yung mga propeta, ganito rin ang kanilang uri ng pagdarasal. Kahit si Isa, alayhisalam, o si Jesus, di ba? Nung siya ay nasa Gethsemane, inilapat niya ang kanyang noo sa alhamdulillah. So, nalagpasan mo, no? Alhamdulillah, nalagpasan mo itong yung hurdle na to. So, ngayon, inshallah, isasama natin sa dua, syempre, yung ating Inshallah. mga pamilya. Inshallah. So, syempre, pati ako, yung mga Amin. pamilya ko na hindi pa yumayakap sa Islam, inshallah, bigyan tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may parating sa kanila yung katuruan ng Islam. Inshallah. So, ngayon, Brad, syempre, sa experience mo,
na mga bagay-bagay sa pagyakap ng Islam, yung mga struggles mo, yung mga ginawa mo para malagpasan tong mga bagay na to. Yes. Kung meron kang isang bagay na maibibigay na payo doon sa marahil merong makakapanood ng video na ito na nandun na sila sa sitwasyon or punto na sila ay naniniwala na nagme-make ng sense ang Islam pero meron lang sa kanilang pumipigil. So ano yung maibibigay mong payo sa kanila para wag muna nilang isipin yung mga external, lalong-lalo ng pamilya, okay? At isipin muna nila yung katotohanan muna. So ano yung pwede mong ibigay sa kanilang payo? Inshallah. Siguro yung the best na kaya kong ibigay na payo, yung pagyakap sa Islam, sa akin, tinrate ko siya as emergency. Emergency case. Kasi, sabi nga, isang bagay na walang kasiguraduhan is death. So, alam ba natin kung tayo ba ay magigising pa? So, sa akin, pinahalagahan ko yung ano na yun, yung narinig ko na katuruan na yun. Yung pagyakap ko sa Islam, hindi ko na siya pinatagal. Kasi gusto kong ma-secure yung sarili mo ko, muna. yung soul ko na mapunta siya sa malapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So halimbawa, dinelay ko pa yung aking pagsasyahada, yung aking pagtanggap. Hindi ko alam kung ano yung kung ano yung saan ako mapupunta. Pero yun as a emergency, niyakap ko ang Islam, yun namang pagpa-practice later on. Pwede naman siyang gawin. So yun, yung sa mga kapatid natin na kumaga nagdadalawang isip pa na yakapin ng Islam, ang mapapayo ko is treat mo siya as emergency. Kasi at the end of the day, ikaw sa sarili mo, haharap ka sa nag-iisang Diyos. Wala kang kasiguraduhan. Natutulog ka, nagda-drive ka, or kahit na nakaupo ka lang, pag biglang isang iglap, kinuha ka ng Allah, so ano ka? Saan ka mapupunta? So, wag na kayong magdalawang isip sa pagyakap sa Islam. Yun naman pagpa-practice later on may tuturo. Wala namang kumbaga papadaliin. Sabi nga, pag tayo ay lumalakad patungo sa Allah, ang Allah ay tatakbo palapit sa atin. So, binibigay na sa atin, meron na tayong marami ng tools. Nandyan ang social media, nandyan ang mga centers na kung saan malalearn natin at mapapalapit sa atin, mapapalapit tayo sa Islam at mapapractice natin. Alhamdulillah. At alam mo kagandahan pa, Brad, no? Ito, very unique sa Islam. Na sa Islam kasi, sa oras na yumakap ka, tinake mo yung shahada mo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kung sino man ang hindi mananampalataya at bumalik sa pananampalataya, ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanilang kasalanang nagawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lang yun, kundi ililipat pa sa mga mabuting gawa. Kaya napaka-importante talaga ng pag-take ng shahada. At least, no, kung sakali man na yun na pala yung huling moment mo. Yes. Alhamdulillah, straight ka sa Jannah, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. Alhamdulillah. So, maraming salamat, Brad, sa pagpapaunlak ulit. Sa kalakir. Inshallah ay maging, magsilbi itong video natin na inspirasyon sa ating mga kapatid na kapwa natin balik Islam at lalo na doon sa mga hindi pa Muslim na nagsasaliksik kung paano ba talaga ang pagyakap sa Islam. At inshallah, Brad, bago tayo magtapos, ito ginawa ko rin nung unang episode, no, bilang pag-revive sa isang sunnah, ay pwede mo bang i-recite sa atin ang wal asr? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Alhamdulillah. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, in time, ang lahat daw ng sangkatauhan, no, tayong mga tao, in general, mapa-Muslim ka man o hindi ka Muslim, tayo ay nasa estado ng pagkatalo, pagkalugi. Maliban na lamang except sa mga taong nananampalataya, gumagawa ng kabutihan, at yung mga taong nag-a-advise sa paggawa ng kabutihan, at mga taong nag-a-advise na maging matimpihin, patience, na isang napakagandang
katuruan sa Islam. So hanggang dito na lang, Brad, no? Alhamdulillah. Pwede At- magpasalamat? Oo naman, sige, Brad. sige. Baka may gusto kang i-shoutout So, sa ating sige. mga ano. Salamat sa, actually, yung brotherhood dito sa Bahrain as Discover Islam, napakasarap, parang family. Tinitreat ko siya as family. Una-una sa aming team leader kay Brother Imran and his family, kay Brother Glenn and his family, kay Sister Aisha, at sa'yo, Brother Abdulaziz, at kay Brother Isa din na parang ano siya family na siya na in through thick and thin, kasama mo sila Alhamdulillah. sa pagdadawa o sa pag-propagate ng Islam at sa Alhamdulillah. iba pang mga personal things. So, Alhamdulillah. yun, jazakallah khairan sa lahat, at sa iyo, jazakallah khairan, Wayak, Brad. Alhamdulillah. Abdulaziz. At syempre, pasalamatan din natin. Very first, Brad, tawag dito, first ng show natin ng The Rivers. Kumbaga, first sponsor, Brad, no? So, Sige. salamat sa pakape at muffin ng Betonyo family. Alhamdulillah, jazakallah khair sa inyo. So, kung merong gusto mag-sponsor sa mga susunod na episodes natin, message lang kayo sa page, inshallah. So, Jazakallah hanggang khair. dito na lang. Jazakallah khair. Jazakallah Wassalam. khair. Alhamdulillah.